you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. So yun ang mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 83,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment. Para at least meron tayong idea sa mga hulugan. Okay? So ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para doon sa finance and dito sa kasa. Para at least ma-assist ko kayo. Ayos yun, di ba? And para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun mga best, no, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, magkano nga ba to? Ito ay nagkakahalaga ng 89,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2095? Comment nyo naman yan. At dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para at least ma-assist ko kayo. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At dun sa mga nakagamit na at nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. I hate. So yun na nga, matagal-tagal na rin tayong naghihintay para sa unit na to, no? Itong Motorstar Easy Ride TVX 150. Ito ay naka-liquid cooled na rin at humahabol si Motorstar pagdating sa ganong quality ng motorcycle tsaka sa forma. Alam naman natin kung ano yung kahawig niya. Ito yung Aerox type ng Motorstar. Okay, so maganda yung kanyang front view, lalo na yung headlight niya. Maganda yung forma, naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na rin. Yung ating handlebar is same na same talaga sa Aerox. Okay, so yun talaga yung parang clone ni Aerox. Itong, kung gusto nyo medyo mababa na presyo, naka-liquid cooled, and ayan, maganda yung specs. Okay, so meron din tayo rito panel gauge na digital. Mga switches niya sumasabay pagdating sa quality, okay, ng mga switches. So meron din tayo rito sa compartment natin na USB charging port, dalawa na rin yan na ordinary USB. Okay? So ano pa rin tayo dito? Disusi pa rin tayo dito. Malaki yung gas tank natin dito. Mga formang upuan. Okay? And dito sa side, kita natin na naka-available na, no? Binigay na ni Motorstar yung bracket para sa mga top box natin. So, hindi ka na bibili ng bracket, hindi ka na maghahanap, o hindi ka na mamumblema saan nga ba pwedeng bumili ng bracket na para dito kung kakasya. So, top box na lang, ayan, available na po siya. And kagandahan yung ating panggilid. Ang bulking tingnan, tapos wala na rin tayong kickstart dito. And wala yata tayo ritong side stand kill switch. So, sana dito lagyan din ni Motorstar. Okay, para dun sa mga additional features lang naman. So, yung ating shock dito, naka-dual shock at meron na rin tayong basa dito. Maporma yung ating taillight dito, kakaiba rin yung design niya. Okay? So, basang-basa mo rito yung Easy Ride. Ang di ko lang mabasa rito, wala yung TBX. Nahanap ko kung yung nasan yung TBX. Nandun lang sa pangalan niya. Pero dito sa design niya, wala. Nakalagay lang dito,
TBX, ay nakalagay lang dito ay Motorstar Easy Ride 150. Wala yung TBX. Pero yun na nga, upuan natin, no? Side stand muna natin. Tingnan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Mukhang safe din naman siya i-side stand sa mga parking or sa mga mall. Okay. So, upuan natin. Ha? Yung upuan niya pala niya, sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na ito. Sa OBR niya, sobrang lambot din. Pero manipis lang yung ating foam dito. Kaya medyo parang masakit sa puwet. Yung, ayan, palubog kasi siya. So, tingnan natin. Try din natin umupo sa pagiging OBR. Ayan. Try muna natin sa OBR. Kung ano yung itsura natin dito. Sa OBR, ganyan na itsura natin. Okay. Okay. Hindi naman siya ganun ka, ano pala. Hindi naman pala siya ganun ka sakit sa puwet, no? Okay din naman pala siya. Pero yun na nga. 5'2" ang ating height. Uy, ang baba ng clearance niya. Abot na abot natin. Okay. Abulin natin sa side stand. Tiklopin natin yan. Ayan. Tsaka parang ano, parang mas maliit siya ng konti. Ayan o. Diba? Ang cute tingnan. So, ganyan yung tsura natin. Legroom natin dito, malawak din. Okay, meron din tayo rito na space pa. Pero yung extension ng paa, hanggang dyan lang naman. Okay. So, yan. Maglalagay tayo ng gamit dito. Pwede rin. Lalagay lang natin dito, sasabit lang natin. Yan. Sa turning radius niya, malawak din siya, malaki din, oh. Okay, sa shock. Uy, maganda rin yung shock. Ganda, oh. Sa likod. Ayos din, oh. Oh. Sabagay, adjustable naman yan. Kaya na mag-adjust kung ano yung gusto niyong shock sa likod. Yan. Pero yung shock niya sa harap, maganda. Tsaka, nagustuhan ko dito yung upuan. Sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot ng upuan, oh. Ganda nito sa long ride. Pero pag matagal, parang alam niyo yun, pag ganitong sobrang lambot, medyo nakatry na kasi ako ng ganito, sobrang lambot. Yung 3 hours na dire-diretso, medyo masakit na sa puwet. Yan, yun lang naman yung ating comment para doon. Pero ganyan yung tsura natin kapag nagra-rides. Sobrang lambot talaga, oh. Ganyan yung tsura natin. Okay? Tapos yung OBR medyo mataas. Alam naman natin pag Aerox type, medyo mataas talaga siya. Yan, ganyan yung tsura natin. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo and sa kanyang specification para dito sa Easy Ride 150 TBX ng Motorstar? So, comment nyo naman yan. And, yun nga, tingin nyo, sulit ba ang forma niya? Sulit ba? Tingin natin, wakaroon na natin. Okay? So, center stand muna natin. Anong itsura natin dito? Kung magaan ba siya? Madali lang din siyang center stand. Ayos. So, yun ang mga best, no? Ngayong 2025, nakita na rin natin itong motorcycle ng bagong-bagong Fyro V2 180. So, nandito yung 180 niya. At alam naman natin yung Fyro version 1 nito, talagang maangas na. Pero mas pinaangas pa nila ngayon kasi nga, dahil sa colorway niya, meron tayong kulay red, kulay blue combination, tapos nagdagan pa nila ng gold lining na decals. Ayan. So, yun yung nagpa-astig talaga rito. Meron tayong red dito sa unahan, meron din tayo rito red sa likod. Ayan. Tapos kulay blue na yung dito sa bandang side. At saka kulay gold na rin yung kanyang mugs. Harap at likod yan, 'di ba? At kagandahan, meron na rin tayong baso sa kanyang shock. Adjustable na rin po yan para at least dun sa mga gusto ng medyo matigas at medyo malambot. Ayan. At meron na rin tayo ditong bracket sa likod. So top box na lang yung kulang. Ayan, napaka-solid din yan. Maganda rin yung kanyang top box. Makapal yung metal na ginamit dito. And then sa upuan, sobrang lambot din ito. Ganda nito sa long ride. Makapal yung foam. Tapos kita nyo naman. Pero dito sa likod, ayan, palubog naman siya. Kaya akala natin manipis. Dito sa side na to manipis. Pero kapag dito sa gitna, makapal na rin siya. Ayan. So sa kanyang compartment, meron tayong helmet hook dito. At saka maluwag yung kanyang compartment. Ayan. So maganda rin yung leather na ginamit dito. May mga stitches din yan. No? So same din dun sa version 1. Pero ang nag-astig talaga dito yung kanyang headlight. Ayan. So meron na rin tayong maangas dito. Napaka-aggressive. Napaka-futuristic nung datingan niya. Tsaka
Meron na rin tayo rito keyless. Ayan. So, keyless and di susi na rin siya. So, kakaiba rin yung susi na meron to. Okay, papakita ko na lang din sa walk around, no? And dito na rin binubuksan sa ating ignition yung ating fuel and seat. So, naka-digital panel na rin tayo rito. Okay, tapos yung mga switches natin dito, yan, mukha siyang premium talaga, no? Yung kanyang plastic na ginamit dito. So, ngayon, side stand natin, meron pa rin pala tayo ritong side stand kill switch para doon sa mga nagtatanong kung meron bang features na ganun. Okay? So, puan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, okay naman din siya. Talagang medyo nakatayo talaga no? Hindi siya yung sobrang bend. Okay? So, upuan natin. 5 to ang ating height. Pagpababa kasi yung floor, medyo dito sa side, alam naman natin, pababa kasi yung floor, kaya medyo dito is ano naman siya, parang nakatingkaya tayo sobra, pero dito sa side, hindi naman. So, ganyan na itsura natin. Okay, pag ano naman, yan, yung ating legroom, maluwag din, tapos meron tayong extension din ng paa, medyo maliit lang, pero komportable, tsaka naka-upright position tayo rito. Ayan, abot natin to. No, abot naman natin, manageable naman siya, magaan yung motorcycle, kahit sabihin nyo na 5 to yung ating height, yung tingkayad tayo pero manageable siya, hindi ako nabibigatan sa motorcycle, lalo na kapag nakasakay na tayo rito. So, sa turning radius, malawak din, pero may space pa siya. Dito rin sa side, may space pa rin naman tayo rito, yung shock niya rito sa harap, ganda ng shock na ito. Ayan, kita nyo yan. Sa likod, ayan, yung shock niya rito sa likod, adjustable naman yan, kayo nang bahala kung gaano kalambot, gaano ka tigas. Ayan, so, maganda rin to sa cornering kasi nga yung gulong niya is maganda rin, makapal din, no? Malapad. Yan. So, may ano na rin tayo, side pocket. Ayan, kita nyo naman yan. Okay, so, sa OBR, maluwag din. So, komportable yung ating rides dito. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo ngayong 2025? So, ano nyo naman yan? Comment nyo naman yan sa baba para at least ano natin yan, no? Ma-assist ko kayo sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Okay, so kita nyo naman yung itsura nito, napakapanalo nung datingan nito. So sa presyo niya na 89,000, sulit ka na rito, 180cc na motorcycle, tapos ganito ka forma, sobrang sulit na nito. So, comment nyo naman yan, at syempre, side stand natin. Ano nga natin to? Yun. Okay. So, side stand natin, magaan yung motor. Tapos, side stand, ayan. Okay, magaan naman siya. Ayos. Watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't wanna lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to be more patient.